gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them their bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Let's declare JA1 culture. I am a blessing. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. I'm not extreme. Tayo pong lahat yung pumikit. Tayo manalangin. Oh Heavenly Father, we glorify you, God. We worship you. As we start this year, Panginoon, Sunday service, we are, God, expecting for more of you and less of us. Panginoon, salamat po sa iyong salita na ibababa sa amin ngayong oras na ito. We know and we believe that this word, your word, Panginoon, ito po'y mamumunga sa aming buhay. It will manifest in the mighty name of Jesus. At Lord, I pray and I declare, mas mahayag si Jesus Christ, mas mamahalin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon. Lahat ng bagay, we seal it with your most precious and powerful blood. We declare your victory and the defeat of the enemy. Sa iyo po, ang pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, nasaan ang iyong A-group? Nandyan ba ngayon ang iyong A-group? Nasaan ang iyong A-group leader? Ano? Nandito ang iyong A-group leader. Nasaan ang iyong in-invite? Ba, praise God. Ang haba nung last week, ang daming nangyari. Sino ho ang super blessed? Praise God. Mula po sa ating Sunday service, dumaretso tayo ng ating Christmas party. Alam nyo, talagang yung Christmas party natin ay bagong-bago. Amen? Hindi pa natin nagagawa yung mga ganong Christmas party. I appreciate yung mga sumali sa Your Face Sounds Familiar. Kagagaling. Pakalakpakan nga natin si Lord. Talagang hindi ko in-expect. Kahit pala pagayong-gayon ay magagaling talaga eh. Talagang mga nagkusa ang mga yun eh. Hindi ko ine-expect. Yan, Tatay Ed, I appreciate you, Tatay Ed, and the whole adult ministry. Si Manny Pacquiao, talaga namang muntik pang makasira ng ilaw. Oh. Si Justin, pinakita niya, kaya pala talaga niyang mag-sing and dance. Talagang, hindi ko kaya yung galaw ng balakang ni Justin talaga. Talagang, iba eh. Hanggang kahapon, pinapractice ko, hindi ko talaga magawa eh. Praise God. Si Mami D, talagang, iba ka, iba. Si Moira, grabe yung effort. Para tayong nanood ng live na music video talaga ni sa Ate Jenny. Grabe. At saka yung shoutout doon sa anino sa likod. Ang galing nyo. Yung mga anino sa likod, maayos. Yung tagapaghawak ng tao ho yun ha, yung nakahawak sa kortina. Hindi ho yung tao ho ang mga yon. Ayos. Si Ann Cortez. Ayun na, ang ating champion, si Yoyoy Villame. Talagang, hindi talaga niya pinakita nag-practice siya. Talagang ginalingan masyado. At syempre, wala kasi si Ariel noon, si Justin Bieber. Kaya ang pumalit ay si Nelson. Alam na niyang talo siya, kaya isinayaw na lang niya si Pat para doon na bumawi ng panalo. Alam na niyang, hindi sa ulo lyrics eh. Talagang, Anyway, I thank God. Tapos, right after that, nagkaroon tayo ng Christmas party. After the Christmas party, sino mga nanalo? Raise your hand. Mga nabunot sa raffle. Praise God. Ang mga bumingo. Ayan, praise God. And also, worship night sa biyaya ng Diyos. Sino ang umattend ng worship night? Grabe si Lord at grabe ang mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. And then, ang ating New Year party and so on. Sabi ko nga, ang haba ng linggong ito. Sa daming everyday, laging may ginagawa. That's why I'm so excited sa gagawin ng Panginoon pa. Amen. Praise God. So ngayon, natin na pong officially ina-announce na 2026
A season of new things and new assignment. Palakpakan nga natin si Lord. I know this year we are all praying for blessing, promotion, comfort, and breakthrough. Yes, lahat po yan ay gagawin ni Lord. Pero hindi lang dyan tayo nakapokus ngayong taong ito. Hindi lamang pangako ang tatanggapin natin, kung hindi assignment, lakarin at purpose. Philippians chapter 3, verse 13 to 14. No, dear brother and sister, I have not achieved it by a focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Verse 14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Ngayon po 2026, hindi lamang tayo tatanggap ng pangako, kung hindi tatakbo tayo ng meron tayong purpose. Ang ultimate goal natin ngayong 2026 ay ano? Matapos natin ang karerang pinapatakbo sa atin ng Panginoon. At bago matapos ang taong ito, ma-receive natin ang heavenly prize. So, ano yung tatlong bagay na kailangan natin maintindihan ngayong taong ito? Number 1, press on. The upward calling is a call to action, not comfort. Basahin po ulit natin ang ating theme verse. Philippians 3, verse 13 to 14. Dear brother and sister, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and look forward to what lies ahead. Minsan pag ako lagi may kapulong alam mo yun, minsan nabalik pa ako doon sa past yung ganito kasi ang ginawa natin dati. Ay, wala na nga pala yan. Tapos na nga pala yan. Si Lord nga pala meron nang gagawin bago. Alam niyo po ba, yung past kasi natin, yung 2025, baka tayo doon laging ang hanap natin kay Lord ay ang mga comforting words. Baka lagi natin kailangan noong 2025 ay puro sa sarili. Pero ngayon 2026, kakalimutan na natin yung tinatawag natin lagi ng patungkol sa comfort sa ating sarili. Ano na ang goal natin ngayon? Verse 14, we need to press on to reach the end of the race. Ang sinabi ni Pablo, hindi niya sinabing, I press on toward my success. I press on toward my comfort. I press on toward my dreams. Ang sinabi niya, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize. And I pray, yan din po ang maging goal natin ngayon 2026, na marating natin ang takbuhing pinapaabot sa atin ng Diyos. At sino ho dito ang gusto ng lakaran, ang pinapalakaran sa kanya ng Panginoon? Pag sinabi ng Diyos na press on, ang ibig sabihin nun, hindi sit back, hindi sinabing relax, kundi you need to keep moving forward. Kaya this is the challenge. Ang mga makakagawa, ang mga makakalakad at makakatakbo sa upward calling ay yung mga taong committed, hindi yung mga taong naghahanap ng comfort. Uulitin ko, hindi mo kailangan ng comfort this year. Ang kailangan mo'y pusong handang tumugon kung saan ka tinatawag ng Panginoon. Hindi sinabi ni Pablo na mabilis, madali ang takbuhin. Pero pinakita sa atin ni Pablo, matindi, worth it ang premyo. Pastor, ano po ba pag sinabi nating upward calling? Ang upward calling ay any action or any na iyong ginagawa na maglalapit sa iyo sa Diyos. Kung yang ginagawa mong yan, it will give you a gas to move forward, papalapit sa presensya ng Diyos. I tell you, upward calling yan. Pero kung ang iyong ginagawa ay yung alam mong ibabalik ka doon sa dati, i-U-turn ka, ibabalik ka doon sa dati mong takbuhin, hindi yan upward calling. Ang upward calling, alam mo sa iyong sarili, ang nilalakaran mo, ang finish line ay si Lord. Kaya ang matinding requirement sa upward calling, you need to leave your comfort zone for purpose.
Kailangan mo nang iwan ng iyong mga nakasanayan para sa purpose na ibibigay sa iyo ng Diyos. Lagi naman ganon. Every time na tayo susunod sa Diyos, every time na may ipapagawa sa iyo ang Diyos, kailangan nating iwan ang mga nakasanayan natin. Kay Abraham, nung siya'y kinumand ng Diyos, ano sinabi? Iwan mo lahat. Go to the place kung saan kita ituturo. Wala kang kahit na ano. Si Abraham ay pumunta. Si Moises, siya naman ay nabubuhay lamang ng normal life. Biglang tinawag siya ng Diyos sa kanyang rescue mission. Ang mga disciple, mga nangingisda lang, life, yun ay ano na pamumuhay lamang nila. Biglang pumunta sa life-giving mission. Ibig sabihin, yung mga nakasanayan mo before. Kung gusto mong ma-reach ang upward calling, hindi ka lang dapat naghahanap ng comfort kung hindi kailangan mo ngayon ay commitment. Ang 2026, alam ko marami na tayong pangarap para sa ating sarili. Pero ngayon 2026, gusto kong idiin sa iyo, ang 2026 mo ay para sa kaharian. Sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, ang 2026 ay hindi taon ng tambay. Anong ibig sabihin nun? Hindi na ito yung pwedeng wala kang ginagawa. Ang 2026, ito'y intentional. Tinatakbo mo, nilalakaran mo ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Last year, kagaya sabi ko sa inyo, pwedeng ang 2025 na buhay ka na lang sa iyong survival mode. Lagi ka na lamang busy. Ang dami mong ginagawa pero walang impact sa langit. Ngayong 2026, we will run with purpose. Hindi ka lang basta sumusuntok sa hangin. Ang ginagawa mo, sisiguraduhin mo, meron itong dating sa kaharian ng Diyos. Whatever you do, para na ito sa Panginoon. Colossians chapter 3 verse 17, whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Ang upward calling ay hindi selective obedience. Nung last year, susundin mo lamang kung alin lamang ang gusto mong sundin at yung bawal pakialaman sa iyo, ay bawal mo ng pakialam, bawal na rin pakialaman ng kahit na sino. Pero ngayon, hindi na ikaw part-time Christian. Hindi na ikaw Sunday Christian. Ang command sa atin ng Diyos, whatever you do, sa trabaho, sa pamilya, sa ministry, whatever it is, kung anumang oras yan, titingnan mo ang sarili mo na ikaw ay representative ni Jesus. Sino dito willing na maging representative ng Panginoon? Pupunta ka sa campus mo, pupunta ka sa inyo, you know na dala-dala mo hindi ang iyong sarili, kung hindi lahat ng iyong gagawin, lahat ng iyong sasalitain. Teka, ako nga pala ay representative ng Panginoon. Ako nga pala ay dito tinawag ng Panginoon. Ang upward calling, kailangan natin ng movement. Matthew chapter 9, verse 36 to 37. When he saw the crowd, ito po ang Panginoong Yesus ang nagsasalita, He had compassion on them. Nung nakita ng Diyos ang tao, nagkaroon siya ng compassion. Bakit? Because they were confused and helpless like sheep without a shepherd. Nung nakita niya ang mga tao, ang Diyos ay nagkaroon ng compassion. Bakit? Dahil ang tao ay confused and helpless. Parang mga tupang walang mga pastol. Kaya ano sinabi niya on the verse 37? He said to His disciple, the harvest is great, but the workers are few. Maraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Hindi sinabi ng Panginoon na ang attendees ng church ang few. Hindi niya sinasabing ang listener ang few. At hindi niya sinasabing ang crowd ang kakaunti. Sino ang sinabi ng Diyos na kakaunti? Mga worker. Yung mga handang tumugon, yun ang mga kakaunti. Ngayon, 2026, I tell you, God need more laborers than attendees. Hindi na pwede yung, basta ako na-attend sa church. Yes, I appreciate.
Pero meron kasing pinapatakbo sa atin ng Diyos ngayong taong ito. Hindi ka lamang basta uma-attend. Meron kang ginagawa para sa kaharian. Dahil sinabi na ng Diyos the harvest is great, but the workers are few. Kaya ako po'y nananampalataya, this 2026, hindi na natin problema kung tayo'y dadami dahil automatic padadamihin tayo ng Panginoon. Ang kailangan na lamang ng Diyos, if we want to multiply, kailangan from attendees, mag-transform ka bilang laborer. Ang ibig sabihin, hindi ka lamang basta nakaupo. Pagdating ng 2026, ngayong taong ito, magdi-disciple ka na din. Mag-i-invite ka na din. Why? Ang sabi ng Diyos walang problema sa harvest. Ang problema ay nasa mga worker. Kakaunti ang mag-aani. Kaya bago matapos ang taon na ito, sa biyaya ng Panginoon, marireach na natin hanggang dito, sasagad na tayo hanggang dyan. Why? Dahil merong gustong patakbuhin sa atin ng Diyos. Lahat tayo ay merong assignment. I-note mo ito, assignment number 1. Win souls and make disciple. Tandaan niyo po ito, hindi ka niligtas lamang para makapasok ka sa langit. Niligtas ka na ngayon ng Diyos para magamit ka na sa lupa. Hindi ang finish line ay yung salvation. Yes, tinanggap ko ang Panginoong Hesus. Ako'y palangit na. Yun na lamang bang iyong buhay? Hindi. Hindi yan ang iyong finish line. Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, unang ano pa lamang yan sa starting point. Gagamitin ka ng Diyos ngayon 2026 sa napakaraming tao. Kaya it is my challenge to you. I know you are expecting preaching na more on promise. Pero today, mas didiinan ko po sa inyo ang mga gustong ipagawa sa inyo ng Panginoon. Amen? Ngayong 2026, hindi na tayo mga leaders na based sa feelings, kundi based sa calling. Pag feelings kasi, maglilingkod ka ngayon, mamaya hindi. Masaya ka ngayon, mamaya hindi na. Sala ka sa init, sala ka sa lamig. Yun ang sinasabing based sa feelings. Kaya ka lamang nagpupursige sa Panginoon dahil lamang yung time na yon, feel na feel mo ang Panginoon. At kapag ikay disappointed na, aalis ka na uli sa Panginoon. Hindi na tayo ngayon based sa feelings. Based na tayo ngayon sa calling. Pag tinawag ka ng Diyos na maglingkod, kahit pakiramdam mo'y okay ka, pakiramdam mo'y hindi ka okay, you will serve the Lord. Why? Doon ka tinawag ng Diyos. Sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, wag nang i-base sa feelings. Ang 2026, non-negotiable. Ito'y para na kay Jesus, priority na kingdom. 2026 is not about you looking good. It's about God being glorified. Lagi na masyado tayong maraming iniingatang reputasyon. Dapat tayong maging mukhang maganda sa harapan ng mga tao. Kaya ang laman ng prayer mo, more on kay self. Pagyamanin ka, pagpalain ka, palakasin ka. Laging yun ang iyong prayer. Bakit? Kasi ang gusto mo lagi sa mga tao ay kay mukhang maayos. Pero ngayon, 2026, ang iyo ng goal sa iyong buhay ay mag-glorify si Lord. Para sa kaharian. Hindi na ito tawag para ikaw ay umupo. Tawag na ito para ikay tumayo. Start to walk and serve the Lord. Number 2, new obedience is required in the new season. Kung gusto natin ng fresh start, di bawasan natin or tama na yung mga nagawa natin before. Kung gusto mo ng mga bagong bagay, di ang assignment mo din ay gumawa ng mga bagong bagay. Are you getting the point? Gusto nyong tumanggap ng bagong bagay sa Panginoon, di gumawa ka rin ng bagong bagay para sa Panginoon. Sanay tayo, tuwing January, tayo salon lagi ng blessing. Pero ngayon, hindi lang blessing ang ating sasaluhin. Assignment. Ibig sabihin,
Nung ikaw ay nagbasa ng Bible, ako po ay nabe-bless, meron kasi tayong GC ng sendan ng devotion. Alam niyo, ako'y natutuwa, New Year na we're always expecting na pagka New Year, lagi nating hinahanap ang pinakamatinding pangako ng Diyos. Amen? It's a year of great harvest. Aba, ako'y natutuwa majority ng mga leaders ngayon, ang kailang na devotion, assignment, you will serve the Lord with all your heart, about lahat sa paglilingkod. Bakit? Kasi nga, dinadala na tayo ng Diyos sa bagong season. Hindi lamang ito patungkol sa pangako, kung hindi, patungkol na ito sa kung paano ka gagamitin ng Diyos. Kahapon nga, may nag-chat sa akin siya'y nagtanong about sa mga tithings and everything. Alam niyo kung bakit siya nagtanong? Dahil yun ay isa sa part daw ng kanyang assignment na ibinigay sa kanya ng Diyos. This 2026, iba't iba ang mga assignment na ibibigay sa atin ng Diyos, pero lahat yan ay patungkol sa kaharian. Yung isa, sinabi niya, ang assignment pong binigay sa akin ng Diyos ay maging loyal daw po ako sa church. Maging loyal daw po ako sa mga lingkod. Aba, kanya-kanya yan, personalan, depende sa, siguro yung mga hindi mo siya nagagawa before. Now, pupunta ka na kasi sa new season, kaya yung pagsunod mo, bago na rin. Amen? Yung gagawin mo para sa kaharian, bago na rin. Kaya kailangan ka ng mga masanay sa mga unfamiliar. Dati naman hindi ko ito ginagawa, ngayon ay ginagawa ko na. I thank God. Kung yung mga dati mong hindi ginagawa para sa Diyos, ay gagawin mo ngayon, I tell you, yan din ang pagpasok ng mga bagong bagay sa iyong buhay. Huwag lang tayong maging excited sa salitang new things. Dapat kasama na rin doon ang salitang obedience. Hindi pwede ang old commitment mo sa new season mo. Nasabi ko na ito noong worship night. Sabihin mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, style mo bulok. Ano ibig sabihin? Yung ginagawa mo last year, hindi na pwede ngayon. Yung mga tinatago mo last year, hindi na pwede ngayon. Why? Because new obedience means letting go of old pattern. Itira mo ang lesson, pero bitawan mo na yung mga pattern mong masyadong bulok. Alin yon? Yung mga old habits mo, na always na ginagawa mong sala-sala. Yung mga old excuses mo, na ikaw ay, kaya po ko late, traffic. Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, style mo, bulok. Kaya ako po ito nagawa dahil po ganito. Tama na yung mga old pattern na yan. Atin ka ba ngayon? Ako, busy po ako, hindi na po kaya ng aking oras. Pero nakapag-TikTok. Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, style mo, bulok talaga. Yung mga nakasanayan mo noon, hindi mo na pwedeng dalhin ngayon. Hindi mo na pwedeng dalhin ang disobedience mo noong 2025. Disobedience ng kahapon sa calling mo ngayon. Pastor, noong 2025, hindi naman ako nahuli. Abo. Sino ang mga hindi nahuli noong 2025? Huwag nang tumaas at mahuhuli ngayon 2026. Pastor, nagawa ko ito. Wala namang nangyari. Still alive and kicking. Okay. Kung ipaglalaban mo na ang disobedience mo noon, ay dadalhin mo pa rin ngayon. Di isa lang ang sasabihin ko. Kung ano ang nangyari sa iyo noong 2025, ay siya rin ang hindi pwede mong expect ngayong 2026. Patago-tago, kabado, in doubt, in pain. Pero pag ngayong 2026, iiwanan mo na ang disobedience mo at tatanggapin mo na kung saan ka tinawag ng Diyos, matindi ang gagawin ng Diyos sa iyong new season. Tanggapin po, tingnan po natin itong verse na ito. Isaiah 43 verse 18 to 19, forget the former things, do not dwell on the past. Verse 19, see, I am doing a new things, now it spring up. Do you not perceive it?
Alam niyo po, malalim pala ang meaning ng salitang perceive. Hindi ito simpleng nakikita mo ba? At sinasabi ng Bible ngayong 2026, guys, listen, kailangan mong palaguin ang iyong spiritual awareness and discernment. Uulitin ko. Kaya tinatanong ng Diyos, hindi mo ba nakikita ang aking ginagawa? Kasi pwedeng noong 2025, yung ating discerning spirit, yung ating pagtitink ng ito'y sa Diyos at hindi sa Diyos, hindi tayo aware sa mga move ng Diyos. Ngayon 2026, kailangan mas sensitive ka sa kilos ni Holy Spirit. Hindi sensitive sa ka-churchmate. Dahil kapag masyado kang sensitive sa mga nakakasama mo lang sa church, lagi ka na merong kaaway sa school, sa trabaho, masyado kang sensitive, tas hindi ka naman sensitive sa word ni Lord, hindi mababago ang iyong season. Hindi mo makikita na merong gagawin ng Diyos at may ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. Palitan na natin, 2025, lagi kang pakinggan mo ako. 2026, makikinig na ako. Amen? Kung noong 2025, lagi mo nang ini-insist sa iyong A-group leader, lagi mo nang ini-insist kung sino man ang iyong nakakaharap, pakinggan mo kasi ako. Bakit? Ang lagi mong daladalay pain, you are so sensitive. Sorry sa aking word, matapang ata ako ngayong per Sunday. Masyado kang nagiging sensitive sa iyong mga naririnig. Masyado kang nagiging sensitive sa mga ginagawa sa iyo ng mga tao. Bakit ngayon 2026 palitan mo? Makikinig na ako. Instead na ikaw lagi nagsasalita, makinig ka sa sinasabi sa iyo ng Diyos. At baka nga tunay na ikaw ay tinatama. Sabihin mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, bago ka na ngayon. Mas mabilis na yung sumunod. Amen? Sino dito nananampalataya? Ang kanyang katabi, mas mabilis ng sumunod. Diba? Mas handa nang mag-adjust. Mas bukas na sa correction. Kanina doon sa verse 19, napansin nyo, sinabi doon ng word, spring up. See, I am doing a new things. Now it's spring up. Alam nyo po ba ang ibig sabihin po noon? Ang ibig sabihin, sa pinakamalalim, merong growth. Kaya ngayon 2026, it is a season of spiritual growth and maturity. Merong growth, merong movement, at higit sa lahat, may demand. Kung gusto mo lumago sa Panginoon, merong cause. Kung gusto mo lumalalim sa Panginoon, kailangan meron kang bitawan. At dahil ngayong 2026, ito na ang season ng spiritual growth mo, at ito yung season ng iyong maturity. Marami dito kung yung 2025 mo, hoy, punta ka dito, merong A-group, ang lagi mong sagot kapag kaya, kapag available, kapag may oras. Ang ibig sabihin yung 2025 mo, nagmumove ka saan sa iyong convenience. Ngayon, 2026, kahit mahirap, pupunta, gagawa ng paraan. Bakit? Kasi alam niya, kailangan niya ng new obedience sa new season. Ang new season ay hindi pandagdag sa buhay mo. Ito na ang bagong paraan ng pamumuhay mo. Yung kinatata ko, yan naman gagawin ko na yan, ipandagdag ka, dami ko nang ginagawa din, dagdagan na naman ng bago. Hindi. Ang new season mo, hindi na ito kaduktong ng luma. Ito ay bago na. Ito na ang uri ng iyong pamumuhay. Nasa next level ka na ng obedience. Bakit? Dahil nasa sunod na level ka na ng pagpapala. Kaya sabihin mo sa iyo, nasa kaliwat ka na, di na tayo kagaya ng dati. Hindi ka na lamang basta nanonood, kundi kasama ka na sa ginagawa ng Diyos. Praise God.
alam nyo, nakalimutan ko palang i-announce, ang atin nung TV dito sa gitna, nung worship night, yun ate kasama sa tinamaan ng tinapay ni Moises, yung TV natin. Ngayon, ay di nag-crack, hindi man nag-crack, kumbaga nagka-sira, ay di nasa pagawaan, trying na ma-revive. Ay di, kung hindi yun maayos, ay di New Year, new TV tayo ngayon sa biyaya ng Diyos. At sa biyaya ng Panginoon, by God's grace, nasa kasi Kuya Jomar. Nandiyan kasi Kuya Jomar. Maganda ang plano ni Kuya Jomar talagang gusto niya sa kaliwat kanan ay merong malaking TV. Biyaya ng Diyos. Sabi naman sa akin ni Kuya Jomar, kung may budget lamang naman po. Pero planado na parang ayaw na talagang ipagawa itong nasira at iaano na dito, kaliwat kanan. Pero sabi ko nga, by God's grace, malay nyo, mapalagyan natin to ng LED wall. Amen? Guys, sama-sama tayo manampalataya. Kailangan natin ng new obedience, new season. Bago matapos ang taong ito, mananampalataya tayo, naka-aircon na tayo. Mangyayari, do you believe? Mangyayari yan, magaganap by God's grace. Ito, ipare-renovate natin tong, medyo palalakihin natin ang mga ibang room para sa mga conference, sa mga meeting. Medyo a-adjust natin. Pagagandahin natin tong church building sa biyaya ng Panginoon. Bakit? New season na Amen ba? Meron ang gagawin ng Diyos ng mga bagong bagay. Kung noong 2025, lagkitan tayo. Sabi nung isa, hindi ko na pastor magamit. Meron kasi talaga tayong member na maka-jacket. Alam mo yon, laging always naka-jacket. Hindi tumagal Hindi rin kinaya ang init Pero ngayon 2026, sa biyaya ng Panginoon, sino dito nananampalataya? Magkaka-aircon talaga tayo. Para naman ikaw ay comfortable, hindi tayo lagkitan lagi. Ulitin ko, ang new season ay hindi pandagdag ng buhay mo. Ito na ang bagong paraan ng pamumuhay mo. Bago ka na sa bagong season na inihanda sa iyo ng Panginoon. Ito na, matindi. Number 3. When you answer God's call, God answers your 2026. Kapag sinagot mo ang tawag ng Diyos ngayong taon, well, sagot ng Diyos ang 2026 mo. Sino dito naniniwala that the Lord will bless your 2026? Ngayong oras na ito, wala na akong ibang sasabihin, kung hindi mga pangako ng Diyos na nanggaling sa Isaiah 43 hanggang sa Isaiah 46. Kaya, challenging pala ito, no? Wala tayo dyang monitor ngayon, hindi nyo mapicturan. So, nandito ngayon yung pangako. Kung hindi nyo makita, i-take note nyo na lang. J1 Taal, Isaiah 43 verse 7, ang sabi ng Panginoon, at ito ang pangakong tinanggap natin, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Ibig sabihin, ngayon 2026, tayo ang pinili ng Diyos. Tayo ang nilikha ng Diyos para bigyan nating parangalan ang Panginoong Hesus. Ang buhay mo, ang mga testing mo, ay magiging testimony mo, magiging message mo. At ang obedience mo ay magiging platform ng Diyos sa buhay mo. By God's grace, whatever you do, lalabas dyan ang glory ng Diyos. Ikaw nalalakad sa upward calling. Sino dito handa nang lumakad sa upward calling ng Panginoon? Ikaw na maglilingkod sa Panginoon. 2026, it is a season of open paths. Ibig sabihin, Isaiah 43 verse 19, ang sabi ng Diyos, I am making a way in the wilderness. Kung ang salubong mo sa 2026, para kang nasa disyerto, walang resources, walang clarity, parang walang solusyon, wala nang daan, then, ang 2026 mo, maraming pinto ang bubuksan ang Panginoon sa iyong buhay. Ngayon, 2026, God is actively, hindi lang siya
nakatingin. Kung di, God is actively opening new path. Ibig sabihin, mga bagong daraanan mo. Alam niyo po ba ang wilderness? Ito'y disyerto. Ito'y nasa center ka ng disyerto. Pero ngayong 2026, ikaw na nalakad sa upward calling, sagot ka ng Panginoon. Ano pa po ang pangakong ating tatanggapin? Matindi ito. Isaiah 45 verse 2 to 3. Again, Isaiah 45 verse 2 to 3. I will go before you and I will level the mountains. I will break down gates of bronze and cut through bars of irons. Ikaw na nag-yes sa Panginoon. Sino dito excited na? Ikaw na nag-yes sa Panginoon, ibig sabihin nun, na ihanda na ni Lord ang 2026 mo. Look at that verse. I will go before you. Ibig sabihin, nasa January pa lamang tayo, pero ang Diyos nasa December na. He will go before you. At ito matindi. Bago mo pa marating ang December, naayos na yan ni Lord. At ano, Pastor, ang gagawin ng Diyos sa buong 2026 ko? Sabi ni Lord, and I will level the mountain. Sa Tagalog, papatagin ko ang bundok. Sabi ni Lord, uuna na ako hanggang doon. Ipiprepare ko na hanggang December mo. At hindi lang basta ako nakabantay doon sa December. Pagdaan ko ng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, lahat ng bundok doon pinatag na ng Diyos. Ano ba ang ibig mo sa bundok? Pwedeng ang bundok mo ay magsisimbolo ng iyong struggle. Financial, family, ministry, even your personal struggle. Grabe to. Ibig sabihin, napatag na yon ng Diyos. Hindi mo na yon basta aakyatin. Kung hindi, lalakaran mo na lang. 2026, it is a season of provisions and hidden treasure. Ito ang panahon na kung saan sunod-sunod ang pagpapala ng Diyos. At yung mga nakatagong pagpapala, i-reveal na ng Diyos. Kanino yon? Ngayon, 2026, because God will go before you, merong mga laban na hindi mo na lalabanan. May mga pinto na hindi mo na kailangang ipilit. Why? Meron ng Diyos na nauna, napatag na niya ang 2026 mo. All goods, all set na ang iyong 2026. Lalakaran mo na lang para ikaw ay makapokus 100% sa upward calling. Ito ang matindi. Nasaan, Pastor, ang hidden treasure? Isaiah 45 verse 3. Ang sabi ng Panginoon, I will give you hidden treasure. Riches stored in a secret place, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summoned you by name. Ang 2026 mo, makakaranas ka dito ng uncommon favor and blessing. Ipaparanas na sa iyo ng Diyos ang mga pagpapalang hindi mo pa nararanasan. Kaya nga hidden. Yung mga hindi mo pa nakakita. Dadaling ka ng Diyos, akala mo'y walang ganon, pero meron palang ganon. Lahat ng ipapagawa sa iyo ng Diyos, He will provide. At yung secret places na yon na sinasabi ng Diyos, yung hidden treasure na yon, ay matatagpuan mo sa paghakbang mo sa upward calling. Kaya yung hidden treasure at yung secret places, hindi lahat makakarating dyan. Ang makakarating lang dyan ay yung mga taong lumalakad sa upward calling na inihanda sa kanya ng Panginoon. Bakit? So that you may know that I am the Lord. Buhay ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, aba, ikaw na nasunod, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang Diyos na iyong pinaglilingkuran.
Ipapakita sa iyo ng Diyos na tinawag ka talaga sa iyong pangalan. Kung akala mo ang iyong paglilingkod, ako gay napapansin ng Diyos, para namang wala akong impact sa church na ito, para namang wala akong impact sa community. Ngayong 2026, ipapakita sa iyo ng Diyos na ikaw ay tinawag niya sa iyong pangalan. You are not just a leader in this church. Ikaw ay laborer ng Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon. At habang ikay nasunod, ipaparamdam sa iyo ng Diyos kung sino ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Ano pa po ang pangakong inihanda sa atin ng Panginoon ngayong 2026? Isaiah 46 verse 4, I will be your God throughout your lifetime. Grabe ang pangako. Uulitin ko, sabi ng Panginoon, this is the promise. I will be your God throughout your lifetime. Until your hair is white with age, sabi ng Panginoon, I made you, I will care for you, I will carry you along and save you. Ako ang Diyos ng buong buhay mo. Hanggang sa pumuti na ang iyong buhok. Dadagdagan natin ng kaunti. Kahit pa yan ay maubos. Hanggang sa pumuti o hanggang maubos ang iyong buhok. Yang paglilingkod mo sa Diyos ay hindi lang 2026. Throughout your lifetime, kasama mo ang Panginoon. 2026, as you receive that promise, matatapos mo ang takbuhin ito by God's grace alone. Hindi ka ng Diyos iiwan sa gitna. This 2026, kapag napagod ka, sabi ng Panginoon, I will carry you. Bubuhatin kita. Kapag nanghina ka, I will save you. I will care for you. Ang ibig sabihin, kapag nanghina ka, si Holy Spirit ay magwo-work sa iyo, palalakasin ka. At kapag hindi mo na kaya, ang magdadala ng 2026 mo ay ang Panginoon. Ano lang ang kailangan mong gawin, Lord? Tatakbo lamang po ako sa upward calling. Why? Because I know sa aking sarili, merong Diyos na lumikha sa akin, may Diyos na nag-aalaga sa akin, may Diyos na bumubuhat sa akin, at may Diyos na nagliligtas sa akin. Kanino yon? Isaiah 43 verse 4. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. Aba! Daig pa nito ang mga susungkitin ng bawat bituin. Ito'y pangako ng Panginoon sa atin. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. Ibig sabihin, ngayong 2026, kung pakiramdam mo, wala kang worth, I tell you, matindi ang halaga mo sa harapan ng Panginoon. Sapagkat mahalaga ka sa akin, mahal kita, kaya't paparangalan kita. J1 Taal, tandaan mo ito. Ikaw ay mahalaga, mahal, at paparangalan ngayong 2026. Kanino yon? May I call the keyboardist, please? Isaiah 46 verse 10. Ito na ito. I make known the end from the beginning, from ancient time. What is still to come. Sabi ng Panginoon, I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Sino dito naniniwala 2026? It is a year of fulfilled purpose. Nalen, sabi ng Panginoon, my purpose will stand. My purpose will stand and I will do all that I please. Mananatili ang purpose ng Diyos at gagawin niya ang gusto niyang gawin.
Nakaset na ang buong 2026 mo. Sino dito nananampalataya? Nakaset na ang kanyang buong 2026. Later, lahat po ng mga promise na yan na ating tinanggap, isesend ko po yan sa ating mga group chat so that makita nyo doon, everyday, idideklara nyo yung mga pangakong tinanggap natin sa Panginoon. Pero ito wala na itong duda. Sagot na ni Lord ang 2026 natin. Ang iniintay na lamang niya ay ang sagot mo. Nakaset na lahat. Matindi itong 2026. We will move forward. We will serve the Lord ng buong puso. At habang tayo'y busy sa paglilingkod, busy rin ang Diyos na gumawa ng mga mabubuting bagay sa atin. Ngayong araw pong ito, tayo po'y magkakaroon tayo ng anointing of oil. Pastor, ano po ibig mo sabihin ng anointing of oil? Ano po ba meaning ng oil? Yang oil, ito po ay nagsisimbolo ng God's presence. Ibig sabihin, ngayong oras na ito, pag po ikaw ay inanoint ng oil, it's not about the oil, okay? It's not about the oil. Yun lamang po ay prophetic gesture. It is the Spirit of God. Okay po? Ha? Hindi ito lamang patungkol sa oil, ito'y patungkol sa Espiritu ng Diyos na kikilo sa iyo. Ito po ay nagsisimbolo ng God's presence. Ibig sabihin, mamaya, pag tama sa iyo ng oil, iniimbitahan mo ang kapangyarihan at presensya ng Diyos sa iyong buhay. Pag tama mamaya ng oil, or pag tap ni Holy Spirit, ibig sabihin nun, sinusurrender mo, Lord, sige, kilusan mo ang taong ito. Sige, Lord, gumawa ka sa taong ito. Sa Old Testament, pag ikaw po ay nilalagyan ng oil, ang ibig sabihin, ikaw ay anointed. At ang mga anointed ay hindi sila mga normal na tao. Sila ay sinet apart for God's purpose. Meron niyang special calling. Ibig sabihin, mamaya, pag ikaw po ay inanoint ng oil, ang ibig nun sabihin, hindi ka na normal na tao. Ikaw ay taong may purpose. Ikaw ay taong para sa kaharian. Ngayong 2026, meron kang special calling. Ikaw ay sinet apart na sa karamihan. Ikaw ay gagamitin ng liwanag ng Panginoon. Oil represent healing, restoration, and empowerment. Ibig sabihin, that oil, ito po ay pag-anoint sa inyo ng Diyos. Ibig sabihin, readiness sa new season, new obedience, and new calling. It is a fresh start. Sa Old Testament, pag inanoint ka ng oil, ibig sabihin meron ka ng mission, meron ka ng assignment. At ngayon 2026, sa pag-anoint po namin sa inyo, hindi ka na attendee lang. Ikaw ay laborer. Meron kang purpose. Meron kang gagawin para sa Panginoon. At sino talaga dito, handa siya 100% na ang kanyang 2026, it's not all about him, it's all about God. Na siya talaga ay willing talagang maglingkod sa Panginoon. Lord, please use me. I encourage everyone, may you please stand. Ngayong oras na pong ito, may please close your eyes. And we will pray to God. Because the upward calling, it is not a call for comfort. It is a call para sa commitment. Ngayong season na ito, kailangan po natin ng pagsunod. Bagong season. Kaya, ngayong oras na ito,
May you please close your eyes at ihanda mo ang iyong sarili. Lord, ngayong taong ito, ako po'y willing magpagamit sa iyo. Lord, ngayong taong pong ito, that you are willing, na ikaw ay set apart. And don't worry, because I know in your heart, you want to serve the Lord. You want to serve the Lord. Marami ka lang may sa mga doubt, question, marami ka lang mga what ifs, marami ka lang paano. Pero meron na sinabi ang Panginoon eh. Pag tinanggap mo ang calling mo, then sagot ng Diyos ang 2026 mo. Si Lord ang bahala sa 2026 mo. Come on, close your eyes. Sabayan po natin ang kantang ito. Ayaw to do your will. Yes, my Lord, as long as I live. I am here to serve you, Lord. I am here to give my life as praise and sacrifice. I am here to do your will. Yes, my Lord, as long as I live. Come on, just declare this song. You're here to serve you more. I am here to give my life as praise and sacrifice. I am here to do your will. As long as I live, I am here to serve you more. I am here to give my life as praise and sacrifice. I am here to do your will. Yes, my Lord, as long as I live. Use me. Come on, declare. Take my life and use it for your glory. And all that is within me will bless you, Lord. Will glorify you, Lord. Come on, declare mo. Use me. Take my life and use it for your glory. 2026, All that is New assignment. within me and new calling. bless you. Will glorify you, Lord. Use me. Take my life and use it for your glory. And all that is within me will bless you, Lord. Will glorify you, Lord. Use May I call me. yung core na nasabihan ko? Please, dito kayo sa gitna. Kumuha na rin kayo ng oil. And all that is within me will bless you, Lord. Will glorify you, Lord. Choose me. Take my life and use it for your glory. All that is within me will bless you, Lord.
Take my life and use it for your glory. And all that is within me will bless you, Lord. Will glorify you, Lord. Use me. Take my life and use it for your glory. All that is within me will bless you, Lord. Will glorify you, Lord. Use me. Take my life and use it for your glory. And all that is within me will bless you, Lord. Will glorify you, Lord. Use me. Take my life and use it for your glory. And all that is within me will bless you, Lord. Will glorify you, Lord. Use me. Take my life Ngayon po, and use ang it mga kasama ko, kami nakaano dito, pipila na lamang po kayo sa amin. Ano po, sa amin pong anim, kayo pipila na lang. Yung iba doon sa dulo. Dito. Sagad na lang kayo doon sa dulo. Imbo, sagad ka doon. Sige po, pwede na po kayong pumila. Yung mga magpapanoin. Yung leader na tapos na, ay pa-assist kami dito sa likod. Isang leader lang kada isa na mag-a-assist sa amin dito. Thank you. God bless. All that is within me will bless you, Lord. We glorify you, Lord. Use me. Take my life and use it for your glory. All is within me will bless you, Lord. Will glorify you, Lord. Use me. Take my life and use it for your glory. And all that is within me will bless you, Lord. Take my life and use it for your glory. And all that is within me will bless you, Lord.
use it for your glory, and all is with you as you, Lord. We glorify you, Lord. Use me, life, and use it for your glory, and all that is within me will bless you, Lord. We glorify you, Lord. Use me, take my life and use it for your glory, and all that is within me will bless you, Lord. We glorify you, Lord. Use me, take my life and use it for your glory, and all that is within. Glorify you, Lord. Use and all that is within will bless you, Lord. Will glorify you, Lord. Yung mga mag-a-assist ng oil, marami pa nakapila. Ano muna dito. Ito, pa-assist na sa iba. Tayo po lahat ay tumayo ngayong oras na ito. Sa pagtanggap mo ngayon ng oil na yan, kayong media, nagpa-anoint na kayo? Okay. Sa pagtanggap nyo ngayon, at sa pagpapa-anoint nyo ngayon, like what I said, hindi yan patungkol sa oil, ito'y patungkol kay Holy Spirit. Ikaw ay anointed.
set apart for God's purpose. Ngayong 2026, meron kang special calling. Hindi ka lamang natakbo para sa sarili mo, natakbo ka para sa kaharian. At itong 100% assurance, habang tumatakbo ka papalapit sa Panginoon, may ginagawang matindi ang Diyos sa iyong buhay. Sagot ng Diyos ang 2026 mo. Salamat, Panginoon. Lahat po ng bagay sineselyohan namin with your most precious and powerful blood. Lahat ng bagay po ito ay sa iyo po lahat ng pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen.